Po mga kuyas, ito po ang puno ng guyabano. Ayan. Tuturo ko po sa inyo kung paano ako magtanim ng guyabano. Tested ko na po ito. Bawat harvest ko dito ay matamis, malalaki, at saka maraming mamunga. Tuturo ko po sa inyo kung paano magtanim. Ito na po mga kuyas. Meron na po akong tinipare ditong soil media. Yan. Pero ito po ay may punla na. For demonstration lang, ito po yung buto ng guyabano. So share lang natin kung hindi kayo nyo alam, yung kung ano yung matulis na merong parang brown, yung po yung itutusok natin. Yan lang po. Kung hindi nyo man sigurado, pwede naman pahiga. Takpan nyo lang. Yan. Then sabay diligan nyo po. Yan, didiligan. Then after 5 to 10 days, meron po kayong makikitang sumisibol. Kagaya po nito. Ayan po. Ayan. May paunti-unti na. So, yan po ay tatanggalin natin. Kasi, mas maliit, mas maganda. Kasi, hindi masyadong mahaba ang ugat. Hindi masyadong nadadamage. Ayan po. Nakita nyo po may main root. Yan. Puputulin po natin yan. I-share lang natin na medyo hindi po gaano magagalaw ang ugat o may konting lupa. So ito na po yung pating natin. Ayan po. Naka-ready na po yan. So lagay po lang natin doon. Then lagyan natin ng konting lupa. Ayan. Ito po. Kaya po natin tinanggal yung main root ng ating seedling, ang bagong sibol, para ang purpose po noon ay maging dwarf. Then kasi yung main root, and nandun po kasi nakapokus yung ano ng halaman para kumuha ng kanyang mga pagkain. Unlike kung wala na yung main root, sa mga maliliit na ugat na kanyang paligid, ay yung secondary root, nandun na yung mga marami na siyang organic matter na makukuha ng mga sa kanyang paligid. Mas malawak o mas marami siyang makukuha. So ayun po, ang purpose din nun para mabilis siya mamunga, matamis ang bunga, mas maraming mamunga, at madali tayo makaka-harvest. Hindi tayo sa maikling panahon makaka-harvest kaagad tayo ng inaasam nating matamis at malalaking bunga ng guyabano. Ayan po, ililipat na po natin. Ito po, ililipat na po natin dyan. Ito na po yung ating bagong lipat. So kung mapapansin nyo po, mukhang maliliit. Yan, papalaki hanggang sa may nadahon. Ayan. Kasi po, kung ano lang po yung unang sumibol sa ating punlaan, yan po yung ating agad na nililipat. Kagaya po na nasabi ko kanina, para hindi po masyadong madamage ang mga ugat ng ating mga halaman, ng ating punla. So paalala lang po, itong halaman na to ay nasa 2 weeks na po. Ayan. Huwag po natin siyang i-expose gaano sa araw, kasi para maiwasan po natin ang pagkalantaw, pagkatuyot ng ating halaman. Mga after 1 month, pwede na natin po siyang sanayin na ibilad sa araw.
Yan, wag masyadong kaagad na expose sa araw. Unti-unti lang napapraktisin natin siya. Para once na i-transplant na natin sa ating taniman, sanay na siya sa kanyang pagtataniman. So, update ko na lang po kayo sa susunod na ating video, mga kuyas. Sana po meron kayong kahit konti ay meron kayong natutunan o meron kayong nakuhang technique. Maraming salamat.